Magandang gabi sa lahat. Alam nyo, pag-usapan natin itong mga kinalalagyan ngayon ng sitwasyon ngayon ng bansang New Zealand, lalo na sa mga taong papasok dito sa New Zealand. Kasi kailangan lang natin ito bilang kahit yung ideya natin dito, nandito na tayo sa New Zealand, tapos yung mga taong wala sa New Zealand, sa labas, na mga papasok, lalo na sa issue ngayon. Kasi maraming nagtatanong sa akin, yung iba mga followers, kasi sa totoo lang, yung nagdaan mga buwan, may mga tao na kasi na nabisahan na sila, lumabas na yung mga visa nila. Ang problema, yung entry confirmation nila dito sa New Zealand, ang hindi sila nabigyan at saka hindi nabilhan ng ticket ng company dahil biglang humina yung tanggap yung tao yung pagpapasok dito sa bansa ng New Zealand. Kaya iunawain lang natin ng mabuti. So hindi natin sinisiraan yung New Zealand, baka may mag-angal na naman rito. Sinasabi lang natin yung katotohanan kasi para malalaman ng mga tao bago sila papasok dito. At kaya mayroon kasing kumbaga nagiging trouble, confused ngayon sa bawat isa, lalo na sa mga lumalabas na yung visa nandun sa Pilipinas, na bakit ang tagal nila maka-entry. Kasi may mga na-receive ako na ganyang text na mayroon na sila tapos nag-expire na yung date of entry nila dito sa New Zealand. So ngayon lumilipas na. Kaya sabi ko na hindi ako pwede makapag-advise dyan dahil hindi ako immigration officer. So kailangan mayroon mga taong dapat magano. Pero ang pag-alam ko, kung lumilipas na yung mga na yan, parang panibagong na naman siguro, o kaya pwede kanilang bisahan uli, i-apply uli kung makakuha sila ng Kasi ang dahilan yan, kung bakit kayo na antala dyan, ito real talk lang to. Pero kung andito naman sa mga taga New Zealand, na hindi kayo apektado sa ganitong usapin ng paghihirap sa trabaho ninyo, pagkulang sa oras, kakulangan kumbaga sa project na dati kumbaga malakas, ngayon may biglang nagbago. So hindi kayo rito, part dito ng istoryang ito. Kasi hindi ikaw ang nangangailangan para lang to sa nangangailangan, hindi doon sa hindi nangangailangan. So out ka dito. So para lang to sa nangangailangan na may mga kailangan silang ma-inform pagdating dito kung bakit anong mga problema. Siyempre part kasi kumbaga ng ang mga employer ngayon at saka yung mga company, kasi halo yan. May supply, tapos may mga direkta sila na recruit, kumbaga sila mismo yung contractor doon sa mga trabaho, tapos yung iba manpower resources, yun yung supply sila. Ngayon hindi sila makapag-supply doon sa mga company na dapat nila pag-supplyan dahil yung parang hindi rin malakas yung pangangailangan kumbaga ng papag-anuhan doon. Kasi ito kasi ang isang rin dito, ang isang problema na dahil sa nangyaring residente ba na yung ng mga tao na nagiging principal isa single residence, tapos magiging multiple residence dahil kung siya lang mag-isa kasama na yung mga anak pamilya. Tapos yun ang isang dahilan na medyo humina kumbaga yung ng tanggapan papunta rito, kasi yung dito na lang sa local ang nila. Kaya yung ibang kumpanya, yung totoo lang nakano sa kanila, nag-redundant sila dahil na hindi sila makakuha ng project. So hindi natin pero pag alam ko kumbaga yung bagong ng government nila, so medyo mayroon kumbaga na parang binawasan nila kumbaga yung ng recruiting sa labas kasi marami ng biglang dami ng tao dito. Kaya yun ang nangyayari na napilay kumbaga yung recruiting sa labas papasok rito. Pero mayroon pa naman talaga, lalo na sa yung mga qualified, hindi naman talaga lahat.
Pero kung katulad dati kumbaga na marang ruggeds lang yung ano, so medyo na ano ngayon, nagbago. Kaya yun ang malaking sistema na medyo nagtaka kayo. So okay lang yun andito na kasi makapag-play na. Kaya yun ang nagiging isang dahilan sa mga hindi sila makakuha ng diretso. Tapos isa rin na ayon sa nalalaman ko walang kayabangan, walang halong ano. Hindi lang ano, ayon sa isa rin sa behavior kumbaga ng Pilipino dito sa New Zealand. Sa totoo lang, ano, hindi naman lahat. Pero andun talaga, hindi, wag niyong sabihin mali yung pagkasabi ko. Mareklamo. Pagdating doon sa mga ano, nagrereklamo sila doon sa amo. Tapos yung iba mga sipsip. Kaya minsan nasisira kumbaga yung stepping established kumbaga ng iba dahil nagkaroon kumbaga ng mga siraan. Pero wala na tayo dyan kasi kanya-kanyang diskarte man niya nila. Kaya ang nangyayari nga, yung mga employer ngayon, sa kanila, sa amin ganun, sa totoo lang, ang parang naisipan ngayon kumbaga ng mga employer, doon sila kumukuha sa ano, doon sila kumukuha sa ibang lahi, lalo na sa part ng mga Indiano. Kasi yung part ng mga Indiano, kahit ako may hiring ako doon sa India, kaya inantay ko yung parating nila dito. Kasi yun ang medyo okay pagdating sa ano, hindi sila ganun kumbaga ka mas magaling pagdating dito. Kasi ang Pilipino kasi real talk lang hindi ano. Pagaling pa kasi sa Pilipinas, lahat ng pinag-usapan walang hinihindian yan. Pagdating dito sa New Zealand, lahat ng magandang pinag-usapan, sinisira na yan. Hindi na yan sumusunod doon sa order ng kontratang pinagpirmahan. Kaya, yun rin yung masasabi ko. Hindi yung inano ko yung kapwa natin, pero titingnan mo rin yung sarili mo kung bakit mayroong mga ano. Pero hindi rin naman lahat. Kaya bawi-bawi lang din. Kaya kailangan rin kumbaga na mayroong saliksikin natin ang bawat parte. So, mayroon rin akong ano, medyo isang challenge pero sana wag kayong mayabangan kasi hindi ito sa pag ano ng ano. Parang ano ba, giveaway ba? Ngayon, yung mga Pilipino na dito sa New Zealand ngayon, it's a challenge ko na lang para magiging ano di ba? Put your mind lang na magiging okay lang yung salita. Huwag mong taasan ng ano para magiging kalmado lang tayo. Yung may mga papasok kasi tayo ng mga Pilipino galing sa Pilipinas at saka hindi lang sa Pilipinas, galing sa ibang bansa. Kung kayo, para hindi rin kayo ganon, kasi sa totoo lang, hindi naman sila sabing andito ka sa New Zealand, mayaman ka na lalo na yung ano, sakto-sakto lang din yung ano natin, makakaupa ng bahay, makabayad ng bill, pero sa katunayan, nagganda hirap-hirap rin tayo maghabol, di ba? Pero kung sabihin mo na mayaman ka, hindi ikaw ang issue dito. Yung mga naghirap tulad namin. So, out ka ulit dito. So, reality, yun. Kaya kayo, kung andito kayo sa New Zealand, lalo na sa mga residente, magkaroon kayo ng giveaway. Di ba? Challenge ko yan sa inyo. Magkaroon kayo ng giveaway doon sa mga papasok. So, dyan sa kumpanya ninyo, mag-resign kayo. Pag mag-resign kayo sa kumpanya ninyo, kasi tumanda ka na dyan tumatanggap. O diba, nagkaroon sila ng chance kapag mangyayari yun. Kasi dito kasi sa New Zealand, ang ano niyan, kung katulad yung mga pinagtrabaho natin, di ba mga malaking kampanyan. Tip ko rin to kumbaga sa mga kasamahan ko nandito. Malaking company yung pinagtrabaho natin. Tapos tayo yung gumagawa. So ngayon, nasa residente na tayo. Ang mangyayari, pinakamagandang ano na to, ideya, tayo na mismo yung mangontrata. Mag-resign tayo doon sa mga company. Kasi wala namang pinagkakaiba yung na-residente ka ngayon at saka working visa kung hindi mo magamit yung pagka-residente. Sa bagay, yung iba, kumbaga, para lang sa mga bata, para sa studies. Pero, kung ikaw na principal, gumagawa ka ng ano, dapat ganun ang gagawin para yung iba magkaroon rin ng access. Pangalawa, good income rin. Tapos, ang magandang ano nito, yung
mga maliit na company na nag-start pa lang, tulad natin, mas madali natin makukuha yung trabaho kasi mababang presyo lang tayo magbigay kaysa mga big company. Dahil tingnan mo, sa mga malaking company kasi nag-upa yan sila kumbaga ng yung mga nila, lokasyon. Tapos yung mga crane, tapos yung mga heavy equipment, tapos lahat-lahat. Eh ngayon, kung yun yung nagiging kompetensya natin, maiwan natin yan sila kasi sa atin manual karamihan Tapos yung presyo kumbaga kontento na tayo kung mga kasama natin mga 5 tao lang hanggat 7, 8, 9, 10. So kaya na natin i-survive. So wala tayong mga na malaking gastusan, di ba? So otherwise, yung mga tao magkaroon sila ng kumbaga chance. Kasi pagdating kasi dito, kapag mga matagal na kasi may rebidyo. Kasi andito yung trabaho, maraming trabaho. Ang problema nagpigil lang dahil yung mga admin company siguro nagkaroon sila kumbaga ng parang hinanap nila yung parang mga bidding parang ganyan. Pero kung katulad sa mga umpisa okay naman siguro yung kinikita, mahigit naman siguro kaysa kinikita mo doon sa nang-employo ka doon sa company mo. Magkano lang naman ang isang araw natin? 200 at 300, gano'n, di ba? Pero kung kikita naman tayo sa labas na kahit 1,000 isang araw, okay na yun. Di ba? Kung kasi makasurvive na. Pero kung doon tayo kabalik-balik, wala rin tayong mangyayari. Yun rin isang pamaraan para makakuha tayo ng tulong na rin kumbaga sa mga ibang papasok. Kasi ilang libo ang residente dito. Hindi lang sa Pilipino. Indiano, Chinese, saka ibang lahi ba, di ba? So magkaroon tayo kumbaga ng makapagbigay tayo sa kanila ng daanan. O di makakapasok sila dito. So yun lang yung masasabi ko doon sa Pero sana wag kayong uminit kasi na rin, hindi ka ba nagigising doon sa at saka hindi ka ba nagsasawa doon sa amo mo na panay na lang ang diskarte, nagipagsipsipan, nagipag-agawan pa doon sa trabaho ng bago. Parang wala kang wala kang pinagtagalan. Kwento lang, yabang lang, di ba? Yun yung tapos yung mga interesado lang, yung mga hindi mataas ang ire. Punta kayo dito sa Kaybay. Puntahan ninyo ako dito sa Takanini o kaya sa Ramarama. Bisitahin ninyo ako. Basta dito kayo sa New Zealand. Mag-usap tayo pagdating sa kontrata. Magkaroon tayo kumbaga ng ideya. Kasi mga magaling man kayo, di ba? Punta kayo dito sa akin sa bahay. Kaya text nyo lang ako. Tapos lalo na tuwing Sabado, puntahan nyo ako doon sa basketballan. Marami tayong pag-usapan. Sige, yun na lang. Pag-share na lang doon sa mga kasama nating Pilipino dito sa New Zealand at saka doon sa labas rin ng New Zealand para magkaroon sila kumbaga ng mga ideyahan. Sige.